The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning. Morning, Chad. Morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Medyo makulimlim dito, Brad, Ted. Oo nga, may bagyong Karina, Pastor. Yan din ang Yes. sabi ni JB Garganera, sa Antipolo ay makulimlim din. Oo. So, Kaya ang laki ng problema ko, Brad, Ted. Alam mo na. oo. Paano matutuyo? Ang mga labada day pa naman ni Pastor ngayon. Oo nga pala. Pero sa gitna ng kulimlim ng ating pong kapaligiran ay ang ating po namang pagtangkilik sa magandang sikat ng araw sa usapin po ng magandang balitang ihahatid ni Brad Jeff. It's always shining. Yan, di ba? Yan ang ating inspirasyon. Ito ang pampahupa sa ating nagpupuyos at naglalagablab na damdamin. Ito ba yung bright side? Sa look at the bright side of life? Siya yun. Ito na. Ito na. So, ang kanyang ilaw ay nagpapabright naman Talaga namang bright na bright. Oo. sa kanyang pamahong-pahong. Ano yung pamahong-pahong? Sa waray-waray, itim pamahong-pahong. Maupa itim pamahong-pahong. Ano yun? Ha? Ano yung pamahong-pahong? Yung iyong ambience. Yung aura mo. Ay, yung aura. Ayan. Oh, ito. Okay, Brad Jeff. Siyempre. Go ahead. Sige. Yes, Brad, Ted, saktong-sakto kasi we're going to talk about the fruit of the Spirit this week. Minsan po ba na-frustrate na kayo? Alam niyo yon? Yung sa sarili natin, gusto mo magbago pero di mo magawa. Gusto mo maging mapagpakumbaba rather. Kasi sa dami na naiinis sa'yo, parang alam mong mali. Right? Yung pagiging hambog mo, ayaw mo na, hindi mo na magawa. Gusto mo maging kalmado sa pagka merong konting problema pero yung anger issue mo na namamayani at nangingibabaw sa'yo. Kahit alam mong yung buong kapitbahay mo, alam na issue yung mag-asawa, di ba? Minsan gusto niyo po bang magpatawad kasi alam mo sa daming relasyon na nasira na. Alright? Ang dami na pong mga nasugatan, daming mga taong nasaktan dahil sa hindi mo pagpapatawad. Ngunit sa kabila ng kagustuhan mo magbago, alright? Sinusubukan mo naman, hindi naman sa parang totally dead ka. Gusto mo magbago pero hindi mo magawa. May kanta nga dyan, di ba? Gusto mong bumait pero di mo magawa. Bumabalik-balik pa rin po tayo sa dati nating gawiin. Yan po susuriin natin ngayon. At ano po muna yung mga dapat nating mitihiin na karakter o pag-uugali. Pag-uusapan po natin yung mga fruit of the Holy Spirit na sinasabi sa Galatians. Yan po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan. Pag sinabi po kasing fruit, baka ito po yung ugat kaya napo-frustrate ka. Ito po ay bunga. Ito po ay byproduct. Hindi nyo po ito mamamanufacture. Okay? Parang puno yung bunga ng mangga. Wala namang farmer na binahagupit yung puno niya ng mangga para mamunga. Hindi, alagaan mo yung puno, mamumunga yan. Kasi po, fruit lang siya. I think ang mamamanufacture lang na fruit sa mundo ay juicy fruit, yun lang. Pero the rest, hindi mo kayang i-manufacture. It's a byproduct. Sa una po sa listahan natin ay fruit na tinatawag na love. Bakit po siya una sa listahan? Sabi po sa Colosas 3:14, at higit sa lahat, magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Wow! After po i-mention ni Apostol Pablo yung mga katangian ng isang anak ng Diyos, magmalasakit, maganda kalooban, mapagpakumbaba, mabait, mapagmatiis, mapagpatawad, etc. Sabi niya, i-bind nyo to ng pag-ibig. Ang pag-ibig daw po yung magiging binding force ng lahat ng virtues na to. It's a powerful reminder lang po na pag walang love, hindi yan legit. Kumbaga po, yung pagmamahal ang magba-validate kung legit yung katangian mo o hindi. Example po, yung pagiging generous, yung pagbibigay sa nangailangan. Pwedeng walang love yan kapag ang isang politiko gusto lang makakuha ng boto. Tama? Ang bait pag election, wow, generous ni ganito, ganyan. Pero nung nakuha na yung boto, wala na. So, hindi po totoong generous yun. Pero, may isa namang mahirap na construction worker. Naawa ron sa namamalimos sa kanto. Ibinigay yung nag-iisa niyang baon na skyflakes. Yung po, sa mata ng Diyos, mas okay pa to kahit 10 piso lang yun o 8 piso yung skyflex kaysa sa 1,000 binigay nung isa na wala naman love. Na gets? Pwede pong pinatawad mo isang tao para makakuha lang ng kapalit na pabor. Pero kung nagpatawad ka na walang hinihintay na kapalit na pabor, yun po yung tunay na pagmamahal. Kaya po kung gusto mong malaman, legit ba yung
godly character ko? I-check nyo po yung puso nyo. Ano ba yung motivation dyan? Selfish ba dahil may makukuha ka? Or selfless na talagang nag-uumapaw ka ng pagmamahal ng Diyos, kaya malalagyan ko ng pagmamahal ang aking mga ginagawa. Again po, pwedeng magpakitang tao. Ang maraming tao ng kabaitan, pagpapatawad, pakumbaba and all. Pero kung walang love, empty po yan, basyo yan, ampaw yan. Lalabas din po yung tunay na kulay niyan pag dumating yung pressure. So again, Colossus 3:14, at higit sa lahat, magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Lord, maraming salamat dahil hindi mo kami hinabayaan na manghula. Ano ba talaga yung love? Pinakita mo na sa amin ang tunay na pagmamahal. For God so loved the world that you send your one and only Son. Kaya Panginoon, patawarin niyo kami kung kami minsan ay may mga ginagawa na hindi born out of love. Maaring may hiningi kaming pabor, maaring gusto namin maklose yung deal, maaring gusto namin nililigawan namin, ang bait namin, maaring gusto lang namin magpapogi. Pero Lord, i-expose niyo po yung kamalian ng aming mga ginagawang kabutihan kung walang love. Nawa Panginoon, maging genuine, maging totoo, legit ang aming pagpapakita ng mga katangian dahil ito'y may kaakibat na genuine na pagmamahal. Salamat po sa fruit of the Holy Spirit which is love that will bind us towards unity. In Jesus' name. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, marami pong salamat muli sa araw na ito sa pakikinig po sa magandang balita at inspirasyon na inihatid ni Brad Jeff. We pray, Lord, na siya po'y lagi niyong aalagaan at gagabayan sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. And Lord, patawad po sa aming pong kaisipan nang dahil po sa aming pong pagmamahal sa bayan, kung minsan po kami ay nakapagsasabi ng aming pong saloobin sa mga nangyayari po sa aming bayan. Gabayan niyo po kaming lahat na hindi po kami lumihis sa aming pong adikain na makapaglingkod po sa aming mga kababayan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat muli na marami, Brad, sa iyong pagbibigay sa atin ng guidance. And today, mga kapatid, Monday ngayon, kaya po ang guidance natin kay Brad Jeff ay lagi mong ihihiwalay ang puti Sa sa decolor. Decolor. Maaga ko na natutunan yan, Brad. 27 years married. Oo. Kabisado ko na yung kalakaran ganyan. Oo. At kung sakasakali, alam mo na, ang ibig kong sabihin, wag na wag kang kokontra sa iyong biyanan. Hindi pala sa asawa, sa biyenan pala. Oo. Yes. Sige. Okay, Brad. Sinunod ko lang yung payo mo, Brad Ted. Pumasok ako sa agribusiness. Pagka kinasal ka, pumasok ka sa agribusiness. Oo. Yan. Talaga? Oo. Dahil kapag agri as in agricultural, Hindi. Agree ka lang na agree. Kahit alam gusto ng biyanan mo. bawal dumis-agree. Kaya agri-business na lang. Ay, ganun. Okay, so Brad, we'll catch you again tomorrow. Thank you very much and maligayang araw ng labada at pamamahinga today. Thank you, Brad. Yeah. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.